Hi Aquarius, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Aquarius, this is your 3 months gabay tarot reading from April, May, and June 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Aquarius, ito po ay general reading. Energy para kay Aquarius ngayong April 2026. Aquarius, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. And paalala lang po Aquarius ha, so this reading is long reading po. Isa-isahin natin yung buwan, April. Isang set ng April, May, and June. So, bawat buwan may energy tungkol sa inyong career and money at tungkol sa inyong love and romance. Okay? So, hindi tayo magmamadali. So, isa-isahin natin. Okay? So, expect nyo talaga na long reading ito. So, samahan nyo po ako hanggang dulo. Okay, so this is your energy. Start tayo ngayong April 2026. Okay. Ang unang nakita ko dito, may importanteng biyahe, lakad, rather than adventure, sense of adventure. Okay. May makilala kang mabubuting tao. Nakikita ko dito na masaya ka kasi nagkaroon ka ng tapat na kaibigan. Nagkaroon ka ng tapat na kaibigan. May bata dito or younger person sa buhay mo na maaring nag-uusap kayo tungkol sa pangarap niya. Kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay. Pwede din po ikaw ito na nag-promise sa inyong sarili na maging masipag, na maging hard worker para ma-achieve yung goal mo. Yan. So, nag-set kayo dito ng desisyon, nagkaroon kayo ng promises sa iyong sarili na maging masipag sa araw-araw, na tutulungan ang iyong sarili at yung kapwa. Makaka-receive din kayo ng magandang balita. Okay. So far, hindi pa naman tayo tapos sa reading natin. Oo, nakikita ko kasi dito na you felt comfortable. Like, masaya, stable ang connection mo sa isang tao. Wala akong nakikitang problema, masaya. Oo. Sa mga single nga dito, nakikita ko po dito na nag-iisip ka ng ideal type mo. Na who's fun, outgoing, talkative, and ready to have adventures. Yes, ready to have adventures. May nakita rin akong, wow, ang ganda nito. May job offer. Opportunity na magiging excited ka. Kasi, naka-align to sa passion mo. So, meaning to say, lumabas to sa energy mo, dyan ka magpo-focus some of you. Na excited ka at magfo-focus ka sa binigay na opportunity sa iyo. And please prepare yourself na ngayong April 2026 na gamit yung skills mo
Oo, na sobrang busy mo ngayong April. So, this card, may paalala lang ang card niyo po dito na i-prioritize mo yung gawain mo na may time management. Kasi mukhang marami talagang transaksyon akong nakikita dito na kailangan lang po ng time management kasi may deadline. Pwedeng posibleng may deadline ha, or umaasa. Or pwedeng nagbigay ka ng promises sa kanya na kailangan mo talagang bigyan ng focus. Kumbaga, kailangan tapusin. Okay? Just make sure you can deliver on your promises. Okay. Ang ganda nito kasi enlightenment na you have divine inspiration. Nagkaroon ng inner truth, naka-receive ng wisdom message. Itong dalawang card na ito, hard work talaga nakikita ko dito. Gamit na gamit yung talino nyo. At nagbigay ka din ng mahabang pasensya. Maraming mga tao na takot mag-isa. Baliktad naman sa'yo, kasi gusto mo mag-focus or mag-spend time na mag-isa para para makapag-isip. Soul searching, ika nga, na you can restore your energy by spending time with yourself. Para sa pagbalik mo, you will feel your energy restored. So, gusto mo munang me time, alone time, kasi yan yung paraan mo para makapag-isip, makapagpahinga. So, tama tong gagawin mo. Naghahanap ka din ng solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan. At ang sabi ng iyong card, all life's answers are within you. You need time alone, parang perfect talaga sa iyo yung me time. So yun po ha, sagot, solusyon sa inyong problema, nasa iyo na po. Nasa iyo na yung sagot, nasa iyo na yung solusyon. At yan, feel free yourself para makapag-isip ng maayos. Mas gusto mo nga magtrabaho mag-isa rather than in collaboration. Yung matatapos mo yung gawain mo na mag-isa ka lang, na gusto mo yung ganyan. Kaysa may kula pa, may mga tao pa. Gusto mo, mas makakaramdam ka ng freedom, mas magkakaroon pa ng magandang, what I meant is, maging maayos pa yung transaksyon, yung proseso, pag mag-isa ka lang. Kasi mas matatapos mo siya ng maganda. Okay, sa current money niyo po, ganun pa rin yung sinabi dito na magiging busy ka. May dumating sa inyo na pagkakataon na binigyan mo siya ng agarang aksyon, fast action. Kasi kampante ka, kabisado mo na, naka-align to sa passion mo, yung binigay na pagkakataon sa iyo. Na matatapos mo siya ng maaga, matatapos mo siya ng maayos. Sabi nga ng card dito, mabilis umunlad yung career mo. Kasi marunong ka makinig sa iyong intuition na ito ay humahantong sa pagtaas ng kita or magdadala sa iyo patungo sa tagumpay. Exciting na ganap
exciting opportunity, may binigay na pagkakataon sa iyo na nagpasigla to sa iyo. Itong pagkakataon na ito, magpapasigla to sa iyo. Na very excited ka. Wow, ganda naman mga pagkakataon na excited din. Mhm. So, ito ang oras na mag-take action ka na sa mga balak mong gawin. Proyekto ba yan? Ideas, gawain. Consider this card as a green light to begin. So, this card asks you na kailangan mo increase yung confidence mo in taking action. Huwag kayong mag-alala, marami naman nag-support sa'yo dito. Oh. Maraming naniniwala sa'yo. Okay, 'di ba sabi kanina, na bibigyan mo siya ng agarang aksyon kasi excited ka nga, tapos matatapos mo siya ng maaga. Yan. So, meaning to say, itong opportunity na ito, pwedeng very challenging to. Like, trabahoso, like, marami kang gagawin. Pwedeng itong nature ng work mo is palaging busy. Oo, pero matatapos mo siya, nakikita ko dito, matatapos mo siya ng maaga kasi mabilis. Mabilis kang mag-aksyon. Oo, kasi masaya ka pag natapos mo ito ng maaga. Yan. At nakikita ko dito na maging balanse lang. Oo, kasi busy ka dito, sinabi dito at dito din, maraming gawain. Na nagbibigay naman ito ng happiness sa iyo kasi alam na alam mo yung gagawin mo. After nito, nakikita kong mapapagod ka. So, do not overspend. Kumbaga, do not overspend sa trabaho like overwork, overtime. Kasi nakikita ko dito napagod ka. Mm. Nakikita ko nga dito na gusto mo magbakasyon, mag-rest day, magpahinga. Ang pagpahinga po ay nakapagbigay increase productivity and a healthier mental state. Nakaramdam ka ng pagod. Pagod ba ito or pwede ding stress? Pero nakikita ko dito magpapahinga ka. After nito, lalaban ka na naman ulit. So this card asks you to relax and calm your mind. Tama tong gagawin mo. Pag nakaramdam ka ng pagod, pahinga muna. Kasi kailangan nyo mag-relax, calm your mind and reflect. Sleep and meditation ay kailangan, sabi ng yung card. Okay, Aquarius. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. At again, samahan niyo po ako sa inyong tatlong buwan. Oo, April, May, and June 2026. So, sahan niyo pong long reading po ito. So, samahan niyo po ako hanggang dulo. Okay? So, this is your love reading, love life, self-love, partnership, and romance. Para sa mga single, may parating na bagong tao na stable na sa buhay. It might be, may lumabas kasing ano dito. Dalawang card, pwedeng fire signs ito, Aries, Leo, Sagittarius, and an air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, love life, self-love, partnership, and romance.
Para sa mga single, yun nga, may parating bagong tao na stable na sa buhay. Para sa mga relasyon, kayong dalawa ay matured enough na, loyal sa isa't isa. Both of you are taking an action stability upang maipalago pa lalo ang inyong relasyon. Babala lang po sa ego clashing, sabi ng iyong card. Kasi mukhang authority person ka din, authority person din siya. Oo. So, babala lang po sa ego clashing, okay? Okay, ayaw mo nang masaktan. Defensive ka na dito, guarded din. Sa mga single, nag-aalangan kayong pumasok sa buhay ng pag-ibig. Kasi nga, naging guarded kayo. It might be hindi na nga maganda ang inyong naranasan nung sa nakaraan. Oo, kaya naging guarded to. Kasi guarded, 'di ba? May dahilan kayo, may mabigat na dahilan kayo kung bakit naging defensive kayo, kung bakit kayo naging guarded. And para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, umiiwas kayo ng away or confrontation para hindi ka o kayo masaktan. Kumbaga, nililimitahan mo yung sarili mo. Para hindi kayo mag-away. And this card asks you to try to release your fears of opening up to love. Kasi umiiwas, fear kasi yan eh. Yung ayaw mo muna magkaroon ng relasyon, fear din yan. So sabi ng card, kailangan ma-release tong fear na ito. Kasi hindi maganda sa iyong sarili, hindi nakakabuti to sa inyong relasyon kung may fear. Okay? Magtulungan kayo. Magtulungan kayo na mag-isip ka kung paano matulungan mo yung sarili mo para kung paano ito ma-release tong fear na ito. Kasi ang fear, alam nyo naman kung tatagal yan, mas magiging mabigat yan. Kailangan mong i-release yan, Aquarius, kung pwede po, kung gusto nyo po. So that is your April 2026, Aquarius. Shuffle ko lang ha. Energy po ngayong May 2026 para kay Aquarius. Aquarius, ngayong May 2026 po, your energy. Nanindigan kayo sa inyong desisyon. Yes, nanindigan kayo. Itong matagal mo nang iniisip na ideas, plano, or desisyon, binigyan mo siya ng aksyon. Kasi alam mong nasa tama ka. Kumbaga, sigurado ka na nasa tama ka. Kaya bibigyan mo na ito ng aksyon.
Kasi ito ay sumisimbolo ng katapangan at confidence po. Very confident ka na. Hindi ka na nagdadalawang isip. Kumbaga, itong dalawang card na ito, ang sabi dito ay buo ang loob mo, katapangan at confidence po. So this card tells you na be careful lang po sa mga ginagawa at pinipiling desisyon. Kasi nakikita ko dito sobrang bilis talaga yung pagbigay mo ng aksyon. Pwede din sa paggawa ng desisyon. Basta siguraduhin po na maging maingat kayo sa paggawa at pinipiling desisyon. Okay? Okay. May tao kasi dito, may energy kasi dito. Aquarius na sobrang mabilis mag-approach, pwedeng aggressive, pwedeng masyadong malakas ang yung energy. Ang kanyang energy. What I meant is kanyang energy ha. Oo. Na sinabi kasi ng card dito na kailangan mo siyang kilalanin ng mabuti. Kasi mukhang hindi mo siya kilala. Like for example, Miss Jav, kaibigan ko naman siya eh. Pero ang pag-uusap nyo, yung itong deal na ito is about money. Oo. So, kumbaga, kilalanin mo siya ng mabuti kung paano siya mag-handle ng money. Like, mag-invest ka sa kanya ng money. Oo. So, kilalanin mo siya ng mabuti kung paano siya mag-handle ng money. Example lang po ito, common example. Basta hindi mo siya gaano kilala or totally stranger talaga. So, wag magmadali kasi ang energy mo at ang energy niya na nagmamadali or pwede din excited na makilala siya. Excited kayo sa chances. Yan. Kasi mukhang air signs din to eh. Gemini, Libra, and Aquarius kapon yung air signs. So, huwag magmadali. Kilalanin mo ng mabuti. Wala pong sinabing cards dito kung masama ba, kung may intention ba, wala pa po so far, hindi pa naman tayo tapos. So, sabi ng card, huwag magmadali. So, common example na naman, kung naligaw na friend mo na nanligaw sa'yo, or pwede din, kakilala lang. Oo, na hindi mo siya kaibigan. Tapos nanligaw siya sa'yo. Example lang po ito ha. Tapos, kilala mo siya, the way siya mag-handle ng barkada, ng kaibigan, pero hindi mo siya kilala kung paano siya umibig, kung paano siya magmahal. So, sinabi ng card, kahit excited kayong dalawa, yung getting to know each other stage, i-enjoy niyo muna. Okay? Kahit na sa career and money man to, basta kilalanin ng mabuti. Kasi energy to eh, pwede sa personal life, love and romance, career and money. Nakikita ko kasi hati-hati yung focus, ang ilan sa inyo focus sa love and romance, ang ilan sa inyo focus sa pagkakaroon ng growth sa career and money. So, nanindigan kayo, nakatuon kayo sa inyong layunin, project, nabibigyan mo siya ng agarang aksyon na maaring maging productive kayo sa inyong career and money. Bibigyan mo ng aksyon para magkaroon ng agarang bunga. Umiwas lang kayo sa toxicity ha, kasi may toxic kayo. I think may toxic kayong kasamahan dyan sa career and money. Okay? So, yan. So, magaling kayo sa mga ginagawa nyo, magaling kayo na leader, yan, authority person kayo, strong person. You want to win at all costs. Authority person.
Nakikita ko dito, you have your authority, ginagamit mo ang katalinuhan mo o lohika para makamit ang tagumpay. Gumagawa kayo ng aksyon upang manindigan. Dalawang card mismo nagsabi niyan ha. Nanindigan kayo sa inyong desisyon, sa paggawa ng aksyon. So magtiwala kayo sa inyong sarili, magtiwala sa inyong boses, trust your intuition. Ginagamit mo yung lohika kaysa sa emotion. Mataas ang pasensya mo. Gumagawa kayo ng logical na aksyon sa inyong mga layunin sa buhay. Wow, may promotion ako nakikita dito. May leadership role na binigay sa iyo. Tapos ginagalang ka at kinikilala ka ng mga tao dyan kasi marami ka ng kontribusyon. Kung may legal concern kayo, Aquarius, oo, nasa daan na ang mabuting balita. Makaka-receive kayo ng mabuting balita. Okay? Kung meron po kayong legal na usapin. Career and money po, mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay, Aquarius. Choices, future plan, yan yung nakikita ko po dito at partnership. May ambisyon na idea ang gustong gawin. So this card asks you na magawa ng plano para sa hinaharap. Mag-ingat po sa pagiging mainipin. May isang tao dito na very supportive sa iyo sa inyong career and money. Natutulungan ka ng taong ito para lumago sa buhay. Oo, para para maabot mo tong layunin mo sa buhay. So may isang tao dyan na very supportive sa iyo. So isang bagong chance para sa paglago ng iyong buhay karera. Kilos pa rin yung kailangan dito eh. Kilos pa rin. Oo, andito pa rin. From April, May, andito pa rin yung exciting opportunity at very excited ka talaga na bigyan ng action ito. At sabi ng yung card, you're divinely guided. So meaning to say, itong chances na nakikita ko po dito, Aquarius, in yung career and money, bigay ito ng universe. I think this is an answered prayer. Oo. Kasi inalayan ka ng universe eh. Magkakaroon siya ng katuparan. Like, bakit ko nasabing answered prayer? Kasi binigay sa iyo yung tools. O eto, Aquarius, eto na yung mga kailangan mo. Palaguin mo yan, bigyan mo ng action. 'Di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan. So, binigay na sa iyo yung mga kailangan mo lang ng action. Action pa rin to. And huwag ka mag-alala kasi sinabi naman ng card dito na you are divinely guided. May ilan sa inyo papasok sa kasosyo or may magbigay ng puhunan sa iyo. Naalala niyo yung sinabi ko kanina na may supportive na tao. Tutulungan ka talaga niya para mas lumago ka. Like, maabot mo yung layunin mo sa buhay upang tulungan kang palakihin ng iyong mga idea at dalhin ng iyong mga plano sa mga susunod na antas ng pagkilos. Yung tutulungan ka niyang maging mayaman. Yan. Wow. So, makinig kayo sa intuition kasi, di ba, sinabi ko kanina, may choices, may future plan. So, gagawa kayo ng malaking desisyon. Makinig kayo sa intuition.
Kasi it will guide you sa isang malaking desisyon. At ang sabi ng iyong card, ang iyong buhay ay patuloy na yumayabong kasi marunong ka makinig sa intuition. Nag-e-explore ka din ng new direction. So may ambisyon na idea kang gustong gawin. Mag-ingat lang po sa pagiging mainipin ha. Mukhang from April to here, May 2026, sinusubok talaga yung pasensya mo. So mag-ingat lang sa pagiging mainipin. Wow, ang ganda naman ng blessings nyo. Ako, gustong gusto ko to. Oo, nagusto ko yung blessings na ito. Big ideas. So many big ideas. Kasi sa ideas po, andyan yung mga gustong ipagawa sa iyo ng universe. Andyan yung mga sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema. Andyan yung binigay ng universe sa iyo. Kasi sigurado naman, 'di ba? Galing yan sa universe na alam naman natin para sa kaunlaran yan. Okay? So, embrace this big ideas na dumating sa iyo. So, required talaga makinig kayo sa inyong intuition kung pwede po. You're very inspired. May plano kayo magdagdag investment para magkaroon ng financial growth. Yun nga, itong dalawang card na ito, mas lumawak yung pangarap nyo sa buhay. Gusto nyo talaga magkaroon ng karagdagang investment. Okay. Some of you, gusto nyong mag-promote. Kaya, pinapadaan nyo dito sa sipag at tiyaga. Gusto nyo magkaroon ng promotion. Alam naman natin, promotion, di ba, malawak yan. Pwedeng promotion sa pagtaas ng posisyon. Pwede na sa allowance, kita, sweldo. Yan. So, malalim ang iniisip mo. Nag-iisip ka ng mga pangarap sa buhay. Nag-iisip ka ng mga desires sa buhay. Love life, self-love, partnership, and romance ngayong May 2026. Pasensya na po, naputol yung video. So, sana po tayo. May 2026. So, andito na pa tayo sa love life, self-love, partnership, and romance. By the way, Aquarius, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Okay, nagkaroon ng pagkakaisa. You're making memories. May plano kayong mag-outing, may ganap na reunion. May nakita rin ako dito nag-spend time sa mga bata. Pwede din sa inner child niyo po. Alam niyo ba, sa pag-spend time mo sa inner child mo or sa mga bata or sa family mo, lalo na sa isang mother figure, pwedeng literal na mother niyo po ito. It will refresh your energy. Mawawala yung stress mo pag kasama mo sila. Pag nag-spend time ka sa kanila. Posible din na may pagpatawad na mangyayari. At sa mga relasyon dito sa buhay mag-asawa, ipakilala mo na yung partner mo sa grupo ng tao. Kasi nga 'di ba sabi kanina may reunion ngayong May 2026. Tapos masaya kayo dito kasi nagkaroon ng naging supportive, very supportive yung grupo ng tao sa iyo. Family, friends, kung sino man ito.
And may date ng ilan sa inyo dito eh. Nakita ko nga dito habang nagde-date kayo, kausap mo siya tungkol sa past mo. Pwede din po kaibigan mo to na handang makinig sa'yo. Okay? Para sa mga single, lahat kayo, actually, lahat kayo, single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa, nakikita ko dito na you are in a process on healing. You are destined to be with someone sa mga single dito. So, it's time to find the soulmate. Kumbaga, kailangan mo magkaroon din ng time for yourself, social life, sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo. Yan. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, the couple felt calm and harmonious sa inyong relasyon. May nakita ko dito nagtutulungan, may healing, may pag-asa, may nagkaayos. You're healing from the past and feeling hopeful for the future. Ang ilan sa inyo, very inspired na mag-create ng beauty and style in your home. Pwede din renovation po ito. Or literal talaga nagpapatayo kayo ng bahay. Actually, this is a blessing eh. Magkakaroon po siya ng pagbabago. At this is change for the better. Ang sinasabi ng card dito, magkakaroon po siya ng pagbabago na para sa iyong kaunlaran. So that is your May 2026 Aquarius. Shuffle ko lang po. Energy po ngayong June 2026 para po kay Aquarius. Aquarius, sa inyong energy po ngayong June 2026. Actually, this is an advice. May advice po ang card niyo po. Na nakikita ko po kasi dito na nag-overspend kayo. Like, overspending sa trabaho, sa pag-aaral, sa biyahe, sa material na bagay, kabilang na po yung pera. At may nakita ko ditong may ginagawa po daw kayo na alam nyong hindi nakakabuti sa inyo pero ginagawa nyo po pa rin. It might be may dahilan kayo. At may nakita rin ako ditong pwedeng nagtitiis ka sa toxicity or a controlling person. Pwede din pong lust over love po ito. So remember, this is general reading ha. Oo, kunin nyo lang po kung ano yung naka-resonate sa'yo kasi medyo sensitive ito. Now, ang advice ng card, kailangan mong magkaroon ng freedom. Kailangan mong magkaroon po ng recovery.
kailangan po magkaroon ng balanse. Like yung sinabi kanina na, so again, kailangan magkaroon ng balanse. Like yung sinabi ko kanina na nagpasobra kayo sa trabaho, 'di ba? Kailangan ng balanse, hindi po masamang magsipag. Masama mo lang po siya kung sumusobra na, kung sobra na wala na kayong enough time para magpahinga. Kasi 'di ba, kailangan natin magtrabaho pagkabukas na naman para maging productive. So kailangan ng energy niyan. Huwag mong ubusin ngayon. Kailangan mo mag-reserve ng energy for tomorrow. Kumbaga, maging balanse lang po. Kasi yung kapital natin is katawan, di ba? Kahit nasa opisina lang tayo na umupo, yan, nag-spend kasi kayo ng time ng energy niyan. So, wag magpasobra po kung pwede. Another example, yung sinabi ko kanina, yung sumobra sa paggasta, material na bagay, materialism, overspending, money. Kailangan ng balansehin. Hindi po masamang maggasta. Kumbaga, naging masama lang siya kung sobra na. Okay? So, balance, freedom, recovery. Yung sinabi kanina, na controlling person. So, kailangan mo ng freedom niyan. Kung kaya mo siyang kausapin, then do it para magkaroon ng recovery. Pero kung hindi, ganun pa rin, kailangan mo ng freedom yan. So, yan yung ibig sabihin ng advice ng card mo. Balance, freedom, recovery. Okay? So, tandaan nyo po yung advice na iyan. Ang ganda nito kasi, fulfillment sa pangarap, happiness, granted yung manifestation mo, fulfillment sa pangarap. May kasiyahan at kagalakan ukol sa pamilya at kaibigan. This card focuses on achievement of a level of love and success na nagbibigay sa iyo ng katahimikan, satisfaction, pasasalamat. Ang ganda ng blessings nyo. Claim nyo po, Aquarius. Ay, wow. Sana all. Sobrang saya mo kasi ang ilan sa inyo, maliligaw o niligawan mo, gusto ka rin niya. Yes, gusto ka rin niya. Na sobrang saya mo kasi gusto ka rin niya. Sana all. Aquarius. And sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, masaya pa rin na nakikita ko. Kayong lahat actually. Satisfied, masaya sa buhay. So this is June 2026. Meron din dito na sinasabi na makakatanggap ka ng sustento or sustento para sa anak. So, success in workplace and home. I-acknowledge mo, nagbigay na suporta sa'yo. Galing sa grupo ng taong ito. May grupo ng tao dito na masaya kayo. Nag-bonding. Kung ikaw ay may balak mag-change career or magtayo ng negosyo, know that you have a very supportive friends and family. Yung grupo ng tao na binanggit ko kanina. Yan. So, claim nyo po ang ganda ng blessings nyo po. Sa career and money nyo po, okay, so advice din to. Mag-focus po kayo sa pag-release sa nakaraan.
Kasi mukhang ito yung dahilan na nagkaroon ka ng fear sa present. Itong mga nangyari sa nakaraan. Oo, ito yung pumipigil sa'yo para magkaroon ng new direction, new doors opening. So, sabi ng card, mag-focus kayo sa pag-release sa nakaraan. At mag-move forward kayo into a new and more successful period. Yes, acknowledge for your success is coming po. Parating na po, oh. May financial growth ako nakikita dito sa inyong June 2026. So, acknowledge for your success. Ang ganda. Claim po. Itong dalawang card na ito, puro opportunities ang sinasabi dito. Kaya maging handa po. Kailangan mo ma-release tong fear, doubt, hesitation na nangyari sa nakaraan. Kasi ito yung talagang kailangan ma-release eh. Kasi may new doors opening ako nakikita dito. Na mukhang magugustuhan mo talaga to. And I believe this is an answered prayer also. Kasi itong pagkakataon nito or project opportunity na binigay sa'yo na may nakita kong fear pa rin eh. Fear, doubt, hesitation na sana'y mawala yan. Kailangan mo lang i-increase yung confidence mo. Kasi sinasabi ng card nyo dito na prepare yourself na kailangan mo talagang i-release tong nakaraan. Kasi mukhang ito yung sagabal, blockages. Kailangan mo na talagang i-release. Galingan mo. O pwede po, tanggapin niyo po itong project na ito, opportunity na ito, and face it with confidence. Why? Kasi mas may increase ang inyong prosperity. Yes. Accept it. Tanggapin mo with increased confidence. Galingan mo, kailangan gumawa ka ng konkretong plano para magkaroon siya ng positive outcome. Kung magkakaroon siya ng positive outcome, magkakaroon siya ng recognition. Kung magkakaroon siya ng recognition, dadagsa yung opportunity sa'yo. See? Yan yung magbibigay ng increased prosperity sa'yo. Kaya nga, makinig sana kayo sa mga sinasabi ng card dito na kailangan mong i-release na talaga tong fear na nangyari sa nakaraan. And para makafocus na kayo sa bagong chances na binigay sa iyo, na makabigay sa iyo ng increased prosperity na matagal mo nang hinintay. Kaya wag mong palampasan ng pagkakataon na ito. So wag mo sayangin sana itong pagkakataon na ito, Aquarius. Posibleng dagdag trabaho or dagdag kaalaman na magiging busy kayo. Increased prosperity na to eh, 'di ba? So, may offer na new business po. Some of you may offer na new business. Okay, this is about your love life, self-love, partnership, and your romance. By the way, Aquarius, maraming salamat hanggang dulo. Sinamahan niyo po ako. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Love life, self-love, partnership, and romance. Sa mga single dito, some of you ayaw nyo talaga magkaroon muna ng relasyon kasi gusto nyo mag-focus sa inyong sarili. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, mukhang nag-iisip ka dito, gusto nyo magkaroon ng growth. So pag-usapan nyo kasi mukhang may nakikita na ako ditong nagkaroon na ng tampo. Like nag-iisip kung worth it ba magstay kasi ilang years na matagal na ako naghintay. So you want growth, pag-usapan nyo. Kung pwede po.
At sabi din dito na may ilan sa inyo okay. May ilan sa inyo kakapasok lang ng relasyon. So, hati ito. May ilan sa inyo ayaw nyo, ang ilan sa inyo kakapasok ng relasyon. Ilan din sa inyo may plano mag-travel for a romantic trip. So, this is good kasi about growth to sa relasyon. So, this is sense of stability. Oo, lahat kayo single ka man marelasyon sa buhay mag-asawa. Nag-uusap kayo dito ng project Like, bibili kayo ng bahay muna bago kayo magpakasal. Basta maging ready. Ang ilan nga dito na mag-abroad kasi gusto makaipon ng malaki. Yes. Okay, so yan po yung pag-imanin nyo po yung blessings na binigay sa inyo. Aquarius, see you tomorrow. Maraming salamat.